Hello guys, I'm Viscus and today pag-uusapan natin ang Samsung A16 5G. Sa 6,000 to 8,000 pesos na sale nitong Samsung A16 5G, ang sulit niya sa storage variant niya dahil makukuha mo siya ng 256 GB of internal storage at 8 GB of RAM na enough na talaga for this year 2025. So, pag-usapan naman natin kung ano ba yung mga pros and cons niya. Una natin makikita is yung Super AMOLED display ng Samsung. So, basta Samsung, basta AMOLED display ng Samsung, malinaw talaga yan. And sobrang rich ng colors, lalo na kapag tinart mode natin yan. Ang ganda ng kulay niya. And yung mga pictures, sobrang nag-pop up dahil nga sa AMOLED displays niya. At yung mga black is truly black. And yung whites naman is pure whites. So, masarap talaga siya gamitin for media consumption. And yung second pros niya is yung kanyang major and software updates na umaabot ng 6 years. So, sa halagang yun talaga, kung ikaw yung tao na pangmatagalan talagang gumamit ng phone and matagal mag-upgrade, bagay na bagay talaga tong Samsung A16 5G sa'yo. And yung third pros niya is yung kanyang Samsung One UI. So, alam nating Samsung, reliable talaga yung operating system niya. Walang lags, walang stutters, ganyan. Pero kapag kaka-connect lang natin sa Wi-Fi, ganyan, medyo naglalag siya dahil nakikip up siya sa mga updates ng ating mga applications. Pero beyond that, wala naman na siyang lag. Okay naman, basta i-minimize natin yung 3 applications sa background. So kapag merong pros, merong cons. At yung una ko nakitang cons dito is yung teardrop notch na. So Samsung, ano bang nangyayari? 2025 na, di pa rin natin iniiwanan tong teardrop notch nila. And sobrang outdated na talaga yan. And yung chin niya, sadyang noticeable na malaki talaga. Ayan. Pero okay lang naman kapag ginamit mo na to over time, hindi mo na yan mapapansin. At kung wala ka naman paki sa mga design ng appearance ng mga phones is okay naman to sa'yo. And yung second cons naman natin is hindi to stereo speakers. Single firing downward speaker lang to. So, dito lang maganda yung sound output ng phone na to. And yung vibration motor niya, talagang hindi talaga siya maganda din. And yun, sadya may mga compromises sa mga gantong phones. So may mga compromises talaga sa mga phones kapag sinisell din yung mga ganto. Kasi nga meron din siya mga cons. And wala naman talagang perfect phone. So kailangan din natin mag-compromise. And another cons is that wala na siyang headphone jack. Tinanggal na ni Samsung yung headphone jack in this version of Samsung A16 5G. Maganda man siya panoorin sa media streaming, kaso nga lang gagamit na lang tayo ng mga earphones or ng mga wireless earbuds natin kasi pangit talaga yung output ng speaker niya. Hindi talaga kagandahan kahit i-50% volume natin or 100% sadyang sabog, wala siyang bass, wala rin siyang clarity gaano. So ayun ang compromise natin dito sa phone na to. So kayo guys, anong masasabi niyo sa Samsung A16 5G? Sulit nga ba siya for its price na 6,000 to 8,000 pesos? And comment down below kung anong masasabi niyo sa phone na to. So stay tuned guys para sa full review ng phone na to, kung dapat ba kayong bumili or bumili ng second hand kasi sobrang goods din naman ng cellphone na to. So titingnan natin sa full review kung sadyang sulit siya sa price na yun. Yun lang guys, I'm Viscus and thank you guys for watching and see you guys sa next video natin.